And now let's check the situation at Ninoy Aquino International Airport or NAIA. We have mobile journalist Arles de los Santos reporting on the ground for the latest updates. Arles, kamusta dyan? Marami na ba ang pasahero? Angela, Diego, mula kaninang alas 6 ng umaga pagdating natin dito ay tuloy-tuloy na nga yung pagdagsa ng mga biyahero dito para nga sa paparating na Holy Week season. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang seguridad dito, no, dahil papalo nga sa 1.33 million ang inaasahang mga pasahero na pupunta rito, inbound at outbound yan, gayon din sa international at domestic flights, no, na kung saan aabot nga sa higit 143,000 ang inaasahan na volume ng mga pasahero araw-araw. Pero mas mataas na agad yan. Itong pagpasok ng Palm Sunday pa lamang, Angela, na pumalo na nga agad sa 154,328 ang naitalang inbound at outbound travelers. Ito, mas mataas ito ng 5.1% kumpara sa kaparehas sa panahon noong nakaraang taon. Nakipanayam tayo dito, Angela, sa ilan sa ating mga kapatid na OFWs, no, at talagang ginawa na daw nilang rutina sa bawat araw o pagkakataon na pupunta sila sa airport na ilang oras pa lamang ay nandito na agad sila sa airport para nga hindi magkaroon ng delay or ma-stuck sa traffic. And syempre, yung ating paalala sa kanila na siguraduhin kompleto ang kanilang mga documents at tama syempre yung oras at petsa na nakalagay or indicated doon sa kanilang mga ticket para hindi magkaroon ng anumang mga aberya. And Arles, as a reminder rin sa mga kababayan natin lilipad, no, ano yung mga pwedeng dalin at hindi pwedeng dalin going through, well, of course, customs and immigration, no? Kasi mga iba may debate about ilan ml ba ng alcohol or pabango, ilan, Power bank. Yung power bank, ano ba yung allowed sa laki ng power bank? At least doon sa alcohol, Diego, no, pwede silang magdala yung mga maliliit na mga alcohol, yung mga 5 or 10 ml lamang, no, pwede yan, pinapayagan niya makapasok. Pero pagdating doon sa power bank, ang alam natin kapag nasa 30,000 yung power capacity nito, no, ay parang mas magiging strict sila doon, and baka hindi ipalagay doon sa kanilang baggage, overhead baggage, no, and then ipalalagay na yon doon sa area na kung saan kasama na yung ating mga maleta, no. Pero sa usapan dyan, Diego at Angela, sa mga pwede at bawal, alam nyo, hindi lamang dito sa NAIA binabantayan ng ating pamahalaan, no. Sa Cebu kasi mayroong isang pasahero na nakitaan ng 13 piraso ng liquid marijuana cartridges at 3 drug paraphernalia, no. Masyado raw yan madami at nagpositibo nga doon sa rame na sa security or scam na tinatawag, no, and then agad siyang pinadala or sa ilalim sa kustodiyan ng PIDEA. Pero hindi lamang diyan nagtatapos, dahil doon naman sa Palawan mayroong isang pasahero na palipad sana patungo dito sa NAIA na nakitaan naman ng 65 live ammunition at 2 magazine ng baril na M16, no, na ngayon daw ay nasa kustodiya na ng PNP. At dito, balik tayo sa NAIA, nasa 100 na daw yung nakitaan nga ng mga live at blank na bala, no. Yung ilan daw dito ay ginagamit bilang mga anting-anting, pero kasi hindi yan pinapayagan, no, na mailabas ng bansa. So ang gagawin ay kukumpiskahin yan. Pero kung labis, kung mga paisa-isa pa, dalawa-dalawa, kukonfiscate lamang. Pero kung labis yung dami nito at talagang posibleng makapag-cause ng threat or harm sa mga kapwa pasahero at syempre doon sa kanilang destinasyon na pupuntahan, ay baka daw makasuhan din sila kung ganito nga yung magiging sitwasyon. Alright, thank you so much for the updates. That was our mobile journalist, Arles de los Santos.